Sige po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin, sa ating mga kapastoran, sa ating mga kapatiran, sa iba't ibang sulok ng daigdig nito. Magandang hapon po sa inyong lahat. And then, before anything else, manalangin muna po tayo. Amang banal, muli po sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo na ako po ang siyang inatasan po ng aming kapastoran na magbigay po ng mensahe para sa kanila, para sa mga kapatiran, at lahat ng nakakapakinig sa online na prayer na ito, God. Kaya salamat po. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Ganun din po ang lahat ng nakikinig ng pagtuturong ito, God. Purihin ka, sambahin ka, Ma. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ito po na ang ating pong pag-aaral ngayon ay makikita po natin dito sa Mateo chapter 5 verse 43 to 48. Ang nakasad po dito, sabi po dito, ibigin ang kaaway. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaaway at kapuotan mo ang inyong ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, paano ninyo ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang inyong ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niyo ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Praise be to God. Po, ibigin ang kaaway. And then, yung pamagat po ng ating pag-aaralan po sa oras na ito ay yung the real meaning of human relationship. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng tunay na pakikipag-ugnayan or pagkapwa natin? Ano ba yung talagang tunay na pakahulugan nito? Ito ang isang mahalagang dapat na maunawaan, lalo na tayong mga mananampalataya. Di po ba? We need to know na God is creating a family of believers who are to live together eternally. Kung babasahin po natin sa John 1:12, sabi po dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? Naging anak po tayo ng Diyos. Yung sa ating pananalig lang po. Ibig sabihin, gusto niya ang isang pamilya na namumuhay na kasama niya. Na isang pamilya, yung nagmamahalan sa isa't isa at nagmamahal sa kapwa. And God's family never allows hate to enter their heart. Yun po. Tulad po ng ating binasa, dapat ang isang pamilya ng Diyos ay wala isa man na kaaway. No po? And love your neighbor as yourself. Sabi po dito. Mahirap po yan, pero ito'y utos na dapat sundin. Ito po'y utos na dapat sundin, but many fall into the same mistake. Katulad po ng Israel. Ang pakahulugan nila sa neighbor ay yung kilala lang nila, yung ka-close nila, at yung kaibigan lang nila. Yung kanilang komunidad. Diba? Pero kung pakakaunawaan natin, all
No? All po yun. Sabi nga po ng iba, sana all. Hindi po ba? Sana all, sabi po. Kung babasahin natin ang verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sabi po dito, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung titingnan po natin dito, all talaga. Ito'y utos, no po? Utos po yun. Utos na dapat nating sundin, ano po? Tama po. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, kasama na tayo na minahal niya. Kaya sinasalarawan niya dito kung paano natin iibigin ang hindi kaibig-ibig. Ano po? Loving our enemies is against human nature. Yung salungat po, ano po? Sa nature ng tao yun. Yung mahalin mo yung kaaway mo, salungat po yun, no? Di po ba? The behavior of human nature is to react. Siguradong magre-react po yan. Magre-react hanggang sa punuinan niya yung galit sa kanyang puso, and then, boom! Sasabog, no po? Kasi nga, ang tao lang tayo. Masakit yung gawan ka ng hindi maganda, lalo na dun sa magkakapatid, no po? Lupa lang, pinag-aawayan. At marami pang iba. Sa verse 44 po, sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mangunguusig sa inyo. Ito ay utos, no po? Ang pinupunto ng verse 44 is agape love. Hindi ka namimili ng mamahalin mo. Huwag kang mamili. Kasi po, tinuturuan nga po tayo ng Diyos. Ganito ang puso ng Diyos. Ganito ang nature ng Diyos. Yun talagang tunay na pagmamahal. Po? Tunay na pagmamahal. Yung agape love po yan. Ang nilalarawan ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya dito ay dapat magkaroon tayo ng awa. Yung bawat isa, yung compassion, pagkahabag. Sa verse 46, sabi po dito, kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? He has gained nothing of the Spirit of Christ. Wala pong saysay. Walang saysay po yun. And this is verse number 2 po. Pray for those who persecute you. Inuusig ka na. Pagpe-pray mo pa. 3 bagay na dapat gawin sa kanila. Idalangin at patawarin sila ng Diyos. Mine-persecute na tayo, pero sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoon Hesus, idalangin pa natin sila. Hindi po ba? Magkaroon ng kapayapaan between you and the persecutor. Yung manalangin ka na magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, and then yung nagpe-persecute sa iyo, magkaroon din ng kapayapaan. And number 3, magkaroon sila ng kaligtasan at pagtatama. We believe na darating ang araw, babait din yan. Hindi po ba? Excuse me. Babait din po yan sa ating hindi pagsawang pananalangin sa kanila. Darating ang araw, babait at babait yan. Kasi kikilos ang Diyos para sa kanila. Hindi po ba? Amen po ba yun? Amen na po. At ano ba ang pakinabang na mahalin mo ang iyong kapwa? Meron po pakinabang dito. Ito po pakinggan po ninyo. Love makes a person a child of God. Biruin mo, yung pagmamahal, pag minahal mo ang iyong kapwa, magiging anak ka ng Diyos. Dapat ang isang mananampalataya ay hindi siya nagtatangi ng tao. Di ba? Lalo na po tayo ngayon. Tayo po ay Kristiyano na, mananampalataya na. Dapat huwag po tayong magtangi ng tao.
Mahirap man yan, maloko man yan, darating ding araw na yung malokong yan, sa pinapakita mo kagandahan sa kanya, magbabago rin yan. Diba? Huwag magtangi ng tao. Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos at namimili ka naman ang dapat mong pagsamahan, may problema doon. Ano po? May problema. Kasi po, dapat mo na i-search mo yung puso mo. We need to search your heart. Pag ganun ka, love makes a person like God. Number 2 po yun. Love makes a person like God. The Christian is to be just like God. Yun tayo, no po? Talagang maging katulad tayo ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. He is to love His enemy. Yung mahalin natin, yung pagtuturo ng ating Panginoong Hesus dito, yung mahalin natin ang ating mga kaaway or yung umaaway sa atin. Mahirap pero ito'y utos na dapat din natin sundin para masabi ka na ikaw nga ay anak ng Diyos. Di po ba? In loving His enemies, the Christian become more and more like God. O, di po ba? He becomes godly. Magiging godly ka. Marami ang maamin sa'yo. Ay, ang magmula ng naging Kristiyano yon, ang bait naman nun. Diba? Sinong napaparangalan nun? Siyempre ang Diyos na bumago sa iyo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, sabi po dito, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa? Bakit po? Para makita ng salibutan na talagang iba na po tayo. Di po ba? Pakita mo sa salibutan na talagang iba ka na. And man was created in His own image. Whose image? Image of God. Nilalang tayo, nakawangis ng Diyos. And man's very purpose is to glorify God and to be like God. O di po ba? Pwede naman, di ba? Marami tayong nakikitang mga taong mababait. Sinong napaparangalan sa kanila, sa buhay nila? Si Lord. Di po ba? Pero, kasi kaya nila nagagawa yon dahil ang nagmamanipulate sa buhay nila ay si Lord. Yun, po? Kasi po talagang may taglay naman po tayong talagang kabaitan, di po ba? Nakapakialam lang yung kaaway. Sumama lang yung tao dahil nakapakialam lang po yung kaaway. Po ba? Tingnan po ninyo yung sinasabi nilang masama, pero may kabaitan din po yan. Yung magnanakaw. Magnanakaw yan para sa kanilang pamilya. Di po ba? Ibig sabihin, mahal nila yung pamilya nila, kaya sila nagnanakaw. Pero mali. Mali po. Di po ba? Ang pinupunto ko po dito, yung na-insert na pagmamahal ng Diyos sa atin, ay talagang nandun pa rin. Nandun pa rin. Yung, kaya kahit na masama yan, meron din pinapakita na meron din kabutihan yan. Di po ba? And, ano pa po? Love makes a person distinctive from other man. A believer must do more than others. He must go beyond what others do. Sarap kayang makagawa ng kabutihan. Di po ba? Masarap po yun. Lalo na yung paggawa mo ng kabutihan ang gagaling dito sa puso. Iba po yung pakiramdam nun. Iba po yung pakiramdam kahit na maliit na bagay na naibigay mo sa iyong kapwa or naitulong mo, hindi man pera yan o anuman tulong yan, basta bukal sa iyong kalooban, galing dito sa puso, ang ganda po ng pakiramdam nun. Di po ba? Alam ko po na naranasan na po ninyo yan. Naranasan po ninyo yan. And then, ano pa po? Dapat talaga tayo na unang magpakita ng magandang halimbawa para sa iba o sa ating kapwa mananampalataya. Doon natin maipapakita ang true relationship
between human po. Sabi po dito sa verse 46, sabi po dito, kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Di po ba Ang Panginoon mismo. Panginoon Hesus siyang nagsasalita dito. Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? Alam niyo po ba alam ko po na alam niyo yung mga publikano, gumagawa lang sila ng kabutihan pag merong nakakakita sa kanila. Lalong-lalo na yung mataas na tao. Binuhin mo. Para maipakita lang sa iba na mabait sila. Pero sa totoo lang po, ay sa kalubloban ng kanilang puso, ito po ay kaplastikan lang, no po? Pero sa ating mga Kristiyano, wala pong plastic, no po? Dapat po talaga walang mapagkunwari. Ilabas na natin yung talagang kung sino tayo. Kasi po talaga na kinrate tayo ni Lord na talagang may kabayitan talaga. May nakatanim na pagmamahal dito. Di po ba? Kaya tinuturuan po tayo dito sa lesson na ito na talagang yung sariwain natin yung kanyang pagtuturo about sa kung paano natin may palabas yung tunay na pagmamahal para sa kapwa. Di po ba? And then, kung lilipat pa tayo sa Matthew chapter 6 verse 1, sabi po dito, pag-ingatan ninyo na huwag pagkitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Nire-remind tayo ng Diyos dito, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kita niyo? Na talagang pinaangkinan niya sa atin, yung talagang nakikiaman na tayo dito. Sabi po dito, buhat sa inyong amang nasa langit. Sabi ka dun sa una pa, God creates a family. Tayo po yun. Yung mga naniwala sa Kanya, nanalig sa Kanya, naging anak na po tayo ng Diyos. Di po ba? And then, alam niyo po na kaya nagkakaroon ng discrimination, yung attitude ng tao, kung ayaw niya sa akin, lalong ayaw ko sa Kanya. Yun po ang attitude ng tao, ano po? Nung yan ako buri, ako yan naman buri. Dapat po, alitan tiganitan kaya katam attitude niya po. Niya tuturuan na nakatamo ninyo. Kaya tinuturuan po tayo ng Diyos. Dito sa lesson na ito, yung human relationship nga. Di po ba? Saan yung tunay na pakikipag-ugnayan dito? Wala po. Kung ganon ang yung dialogue, yung kung ayaw niya sa akin, ayaw ko rin sa kanya. Hindi po tama yon. If people loves and care only for those who loves them, isipin natin, how divided the world would be. Magkakaroon ng division yan. Yung kung sino lang ang gustong pagsama nila, yun. Kaya nagkakapangkat-pangkat. Maling-mali po yun. Tulad po ng nangyayari ngayon sa ating gobyerno, mag-i-impose na magandang panukalang batas ang mga mababatas, yung iba, pero yung oposisyon, kukontre naman po niya. Kaya may dilawan at pulan ngayon. May lumitaw pang puti ngayon. Ano po? Kaya, yun po, ito po ang ating trabaho ngayon. It is the task of the believer to do more and go beyond. Trabaho po natin ito. Kasi po hindi po alam ng mga ibang tao ito. Malalaman lamang po ang bagay nito kung sila ay talagang tumanggap na sa Panginoon. Kasi yung Holy Spirit na papasok sa kanila, siya ang magpapaunawa sa bawat isa sa kanila. Kaya magkakaroon sila ng tunay na pagmamahal. At maipapakita yung pagmamahal na yon para sa iba. And then, spread love, spread. Yan, kakalat na yan. Kakalat na. Di po ba? Di po ba maganda yon? The believers is to reach all. Yung, hindi naman na saludsurin mo lahat yung mga yung bawat makaharap mo, di bahaginan mo, di po ba? Paabutan mo ng magandang balita para makita niya ang talagang kung sino si God, kung ano si God, at kung gaano kalalim
ang pagmamahal niya sa tao. Di po ba? And the believers is to reach souls. Sabi nga po, for he knows the true love of God. Para malaman nila ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 10, samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang ganda kaya nga po ng gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, di po ba? Maganda po yun. Ako nga po, pangarap ko yun talagang halimbawa po, dumating na yung mga pera natin sa bangko, yan. Yung sa isip ko tutulong para sa iba. Hindi ko magkakait para sa iba. Kasi po, nandito po yun sa puso yun. Sa puso ko. Ang sarap kaya ng pakiramdam nun. Yung maliit na bagay lang, maipakita mo sa iba, o may bahagi mo, ay masarap po yung pakiramdam. Alam ko po na naramdaman na rin po ninyo ito. Naramdaman na po ninyo ito. Kaya sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Huwag po yung mapagkunwarya, huwag po yun. Hindi po tayo masasayang lang po yung paggawa nating mabuti kapag ang pagkukunwari ang siyang nilagay natin sa ating kaisipan po. Kaya the Lord's point is this: the mature believers will do good. Yun po, no? And show kindness to all men. Yung nagpapakita ka ng kabutihan sa tao, yun ay sinyalis na ikaw ay mature, no po? Both good and bad men. Yung mabuti at masamang tao. He is mature in heart when he show love to his enemy, as well as to his friend. Maging sa mga kaibigan natin. Maging sa kaaway or kaibigan, pakitaan po natin sila ng tunay na pagmamahal. And then, tuwang-tuwa sa atin ng Diyos. Matutuwa po sa atin ng Diyos noon. And God Himself is the believer's example. Ang Diyos mismo ang siyang tumayong halimbawa para sa atin. Sabi nga po dito sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. 2 beses pong inulit. Kapag 2 beses inulit ang isang salita, yun po ay mahalaga. Dapat po natin tandaan yun. Mahalaga po yun. Mag-ibigan kayo, mag-ibigan kayo. Utos po ito. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Di po ba? Siyempre nga po, makikita ng iba na nagmamahalan tayo. Katulad po natin, tayong mga mananampalataya, magandang pag-uugnayan natin. Siyempre po, ma-amaze yung iba. Ang ganda ng pakikitungo nila. Hindi man sila magkamag-anak, hindi man sila talagang magkaibigan. Pero, ang ganda ng pakikitungo nila sa isa't isa. Nasasabihin po nun, makaten nga po sa kanila. Di po ba? Susubugin po nun. Kung gano'n ang pinapakita natin sa mga tao na nakakapalibot sa atin, yun po, darami ang mga tao na magmamahal sa Diyos. And God is love. Perfect love. He loves all. He loves all. Hindi yung sana all. He loves all. Mahal tayong lahat. He challenges everyone to be like Himself. To love all, even His enemies. Yan. Tingnan po natin yung challenge dito. The true Christian has his enemy, yet he is to love them. Kahit na may kaaway tayo, mahalin natin siya. Mahalin natin sila. Kasi po itong pattern ng ating Panginoon Jesus. Has his curses, yung nagkakar sa'yo, susumpa sa'yo, yet is to bless them. Bless para upo natin sila. Panalangin natin sa Diyos na i-bless sila ng Diyos.
Di po ba? Yung haters, yung maayaw sa'yo, yung talagang wala ka namang ginagawang masama, ingit na ingit siya sa'yo, o ayaw ka niyang pagkisamahan. Sabi po dito, gawin natin sila ng mabuti. To do good to them. O, yung spiters, pray for them. O yung persecutor, yung mga musik sa'yo, yet, he is to pray for them. Yung, idalangin din po natin sila. Kasi po yun, sabi nga ng Panginoong Hesus nung siya pinako sa krus, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam kanilang mga ginagawa. Di po ba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, alam ba natin ang ating mga ginagawa? Hindi po. Nung nalaman natin, ay nakakahiya. Po? Nakakahiya po. Yung tulad ko, mahilig ako sa inom. O, pupuntahan ko yung kumpare ko. Maganda yung tayo ko, pero pag uwi ko, iba na yung hakbang ko. Iba nakakahiya. Pero noon, hindi ko nakikita yun. O, kaya maganda po yung talaga na-encounter mo si Lord. Babaguhin at babaguhin ang buhay mo. At itatanim sa iyo ng Diyos na yung pagmamahal na tunay. Nang gagaling dito sa puso ay maipakita para sa iba. If a person will work to mature in these talents, he will be marching ever forward to be like his Father who is in heaven. Yung lalakad tayo katulad ng ating namang nasa langit. Ayun niyo po yun? Sinong napaparangalan? Ang Diyos po ang napaparangalan. Parangalan po natin ng Diyos. Sana nawa ay meron po kayong natutunan sa message po ito. Po, na yun talagang tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Mahirap man yan, ano man ang klaseng pagkatao niyan, nawa po na pairalin po natin ang ating puso. Kahirap po kaya yung nagdi-discriminate ka ng tao. Kakaawa po yan. Kung matampuhin pa yung taong yun, dapat po natin silang abutin. Kasi po may kanya-kanyang level ng kaisipan po ng tao na hindi talagang kayang abutin yung mga bagay na dapat abutin. Po? Kaya po, nawa po ay nagkaroon po kayo ng idea about po dito sa ating pinag-aralan, yung true relationship between human. Sige po, manalangin tayo. Amang banal, muli po sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. At alam ko po na meron pong natutunan ng bawat nakatunghay sa online nito. At ikaw po ang talagang dapat namin parangalan, hindi po ang bawat isa man sa amin, O God. Kaya salamat po. Muli po na dinadalahin ko po ang aming mga kapastoran na patuloy po ninyo silang ingatan, proteksyonan sa mga sakit o ng mga karamdaman. At hiningi ko po na umaba pa po ang kanilang mga buhay. At sa ganun po marami pa po silang na maabot ng mga kaluluwa na at mahilapit sa iyo, God. Ganun din po ang bawat kapatiran, O Lord. At ang iyong provision po ang siyang sumakanila at magumapaw ang pagpapala sa bawat isa sa kanila. Ganun din po sa bawat kapatiran, O God. Salamat po sa iyo. At ganun din po, Ama, sinasamantala ko po ang pagkakataon na ito. Hindi lang akong nananalangin, kundi ang bawat kapatiran na nakatunghay dito, na yung mga may karamdaman po, God. Hinihingi po namin sa oras na ito ay healed na po sila, O God. Haplusin mo po ng yung mapagpalang kamay, yung kamay na manggagamot mo, ang bawat isa na nakahiga sa karamdaman, o anong mga klaseng karamdaman ito. Sa oras na ito, Ama, yung miracle mo, ang siyang dumampi sa kanila. And then, kine-claim po namin ang kagalingan ng bawat isa na may na merong request, O God, sa oras na ito. Ganon din po, lahat ng mga kapatiran or hindi man kapatiran, yung aming mga kapwa na walang trabaho, Ama, yung provision mo po ay sumakanila
magkaroon po sila ng magandang trabaho para masustain ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang pamilya, O God. Sa oras na ito, kine-claim na rin po namin ang katagumpayan nito. Ganon din po, Ama, yung mga nanunungkulan sa pinakamataas na antas ng panunungkulan magmula sa presidente hanggang sa vice, congressman, senator, mayor, governor, captain, O God, sa lahat ng mga kasamahan ko rin po na mga konsihalo, God, na maipakita po namin sa inyo at sa mga hawak namin ng mga barabarangay na talagang ikaw po ang nangunguna sa amin. Ikaw po ang nagtuturo sa amin at nasa ganun po, maparangalan ka po sa bawat buhay namin. Hiningi po na mawala po yung korap sa bawat departamento ng panunungkulan, O God, in Jesus' name. In Jesus' name po, mawala po yung korap, ang maipakita yung glory mo po, O God. At turuan mo po ang bawat isa na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, na sa ganun po, hindi po sila makagawa ng anuman pong bagay na ikalulungkot mo. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po ng marami. Lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at pagsamba ay amin pong iniaalay sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Okay po. Magandang hapon po muli sa inyo. At kung sino man po na nakarinig sa mensaheng ito, kung ngayon ka pa lang na napadaan sa online prayer na ito, inaanyayahan kita na manalangin, bukas mo ang iyong puso upang kung paano pumasok sa iyo ang Santong Espiritu na talagang matagal ka nang hinihintay. Kaya kung nandiyan ka man, nakatunghay pa, sundan mo ang panalangin nito, na sa ganon magkaroon ka ng tunay na relasyon sa ating Diyos. Sige. Amang banal, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, pinapapasok kita, una sa lahat, humihingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko, magmula pa po nung bata ko hanggang sa ngayon, O God. At sa oras na ito, patawarin po ako, ikaw na po ang maghari sa buhay ko, na sa ganun po ay lalakad po ako sa iyong kagustuhan. Salamat po sa iyo. Ilista mo po, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito, mag-umpisa ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. Okay? Salamat. Magandang hapon po muli. Lahat ng mga kapatiran na nasa iba't ibang sulok ng daigdig, sa Amerika, sa Middle East, sa Canada, sa Guam, si Maring Divine, si Paring Boy, ang aking mga anak na sa Dubai, si Marie Chris, si Wilborn, aking manugang, take care dyan, at si Tita Gina sa Amerika, lahat po kayo, si Pastora Tintin, magandang hapon po muli sa inyo. Ang provision po ng Diyos ay sumayin nyo at talagang favor po tayo dahil ang Diyos ang siyang ama natin. To God be the glory. In Jesus' name, amen and